Isang gabi na malakas na ulan. Isang binatilyo ang naglakad pauwi sa isang madilim na kalsada. Akala niya ay simpleng paglalakbay lamang ang haharapin. Pero sa bawat yapak niya, may mga matang nakamasid. May mga bulong na hindi galing sa tao. At sa dulo ng daan, isang jeep na hindi na bumabalik sa liwanag. Handa ka na bang malaman ang kanyang sinapit? Huwag kang kikilos at huwag kang lalayo. Gabing madilim at walang buwan. Ang kalsadang papunta sa baryo ay tila walang katapusan. Puno na matataas na puno at damong sumasayaw sa hangin. Si Arnel, isang binatang pauwi mula sa bayan, ay nakasakay lamang sa kanyang bisikleta. Ang tanging ilaw niya ay ang maliit na headlamp na mahina ang sindi. Tahimik ang paligid at ang bawat ikot ng gulong ay lumilikha ng tunog na umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Habang siya ay nagbibisikleta, napansin niyang tila mas bumibigat ang kanyang mga paa. Ang dating maayos na daan ay biglang naging malubak at ang hangin ay lumamig ng kakaiba. Parang may nanonood sa kanya mula sa dilim ng mga puno. Sa bawat pedal, pakiramdam niya ay mas lumalayo ang baryo imbes na mas lumapit. Biglang narinig niya ang yapak sa gilid ng kalsada. Mabagal, mabigat at halatang sumusunod. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakita. Ang tanging naroon lamang ay ang mahabang kalsadang madilim at walang kasunod. Pinilit niyang pabilisin ang kanyang padyak, ngunit mas lumakas ang tunog ng mga yapak. Nagsimulang kabahan si Arnel. Pinakinggan niya ang tibok ng kanyang puso, mabilis at malakas, parang sasabog sa kanyang dibdib. Paglingon niya muli, doon niya nakita isang babaeng nakaputi, nakalugay ang mahabang buhok, nakatayo sa gitna ng kalsada. Hindi gumagalaw ang babae, ngunit ang kanyang mukha ay hindi makita, natatakpan ng anino. Mabilis na iniwas ni Arnel ang kanyang tingin at ipinagpatuloy ang pagbibisikleta. Ngunit sa susunod na paglingon niya, ang babae ay wala na sa dating pwesto. Napahinto siya, hingal at pawis na pawis, nang mapansin niyang bigla na lamang itong nakasakay sa likod ng kanyang bisikleta. Ramdam niya ang bigat at ang malamig na hininga sa kanyang batok. Napasigaw siya, ngunit walang lumabas na tunog sa kanyang bibig. Inilit niyang magpedal ng mas mabilis, ngunit parang mas bumibigat ang bisikleta. Ang mga kamay niya ay nanginginig at halos mabitawan ang manibela. Nararamdaman niya ang malamig na kamay ng babae. Dahan-dahang humahawak sa kanyang balikat. Hindi ka makakatakas, bulong na malamig na tinig sa kanyang tenga. Lumingon siya at halos mamatay sa takot. Ang babae ay nakadikit sa kanya at ang mukha nito ay wala palang mata, kundi dalawang malalim na hukay. Ang bibig nito ay nakangiti na malapad, puno ng kadiliman. Napaluha si Arnel habang pinipilit pa rin ang kanyang pagpedal. Ang kalsada ay tila walang katapusan. Paulit-ulit ang perehong tanawin ng puno at damo. Tila nakulong siya sa isang paikot na daan. Ang ilaw ng kanyang headlamp ay kumukurap at sa tuwing ito ay humihina, mas lumalapit ang babae sa kanyang balikat. Sa kanyang gilid, napansin niya ang isang lumang waiting shed. Mabilis siyang bumaba ng bisikleta at tumakbo papasok, umaasa makakatakas. Ngunit pagdating niya roon, puno ito ng mga upuang sirang kahoy at mga pepel na may nakasulat ng mga pangalan. Karamihan ay pangalan ng mga taong matagal ng patay. Napansin niyang isa sa mga pepel ay may pangalan niya, Arnel Santos. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang hawakan niya ito. Biglang bumukas ang pinto ng waiting shed at doon muli lumitaw ang babae, nakangisi, nakatingin diretso sa kanya. Kanina pa kita hinihintay, sabi nito. Pumakbo si Arnel palabas ng waiting shed. Bitbit muli ang kanyang bisikleta. Ang malamig na hangin ay parang nagiging mas mabigat habang siya ay nagmamadali. Naririnig pa rin niya ang yabag ng babae, mabilis na sumusunod. Ang mga anino ng mga puno ay tila nagiging mga kamay na sumusubok abutin siya. Habang nagpedal siya, bigla na lamang nagbago ang anyo ng kalsada. Ang dating sementadong daan ay naging putik at ang kanyang gulong ay halos hindi makausad. Ang paligid ay napuno ng makapal na hamog at sa hamog ay may nakikita siyang mga anino, mga taong walang mukha, nakatayo, nakatitig sa kanya. Bawat isa sa mga anino ay may hawak na kandila, ngunit ang mga kandila ay naglalabas ng asul na apoy. Nakapila sila sa gilid ng daan, para bang may inaantay. Habang dumaraan si Arnel, sabay-sabay silang bumubulong ng kanyang pangalan. Arnel, Arnel, Arnel. Halos mabaliw siya sa kaba. Inilit niyang huwag lumingon, ngunit ang kanyang pandinig ay puno ng mga bulong. Hanggang sa isang anino ang biglang lumapit sa kanya, diretso sa kanyang mukha. Wala itong meta, wala ring bibig, ngunit biglang umemit na malakas na sigaw na halos pumasok sa kanyang tenga. Napatumba siya sa bisikleta at kumulong sa putikan. Nang tumayo siya, wala na ang mga anino. Ngunit naroon muli ang babae, nakatayo ilang hakbang mula sa kanya, nakatingin ng diretso.
Ang kanyang buhok ay mahaba at basa, at sa bawat patak ng tubig ay nagiging dugo ang sahig. Dahan-dahan itong lumapit, at bawat hakbang ay parang may nakakalas ng hininga sa paligid. Napansin ni Arnel na ang kanyang relo ay tumigil. Ang oras ay nakapako sa 2:00 ng gabi. Pakiramdam niya ay nakulong siya sa isang lugar na hindi na kayang labasan. "Sumama ka na sa akin," bulong ng babae habang inaabot ang kanyang kamay. Nanginginig si Arnel, hindi alam kung tatakbo o haharapin ang nilalang. Ngunit bago pa man siya makagalaw, biglang may dumaan na isang lumang jeep sa kalsada. Ang mga ilaw nito ay kumislap at sandaling nawala ang babae. Mabilis siyang sumakay sa jeep, humihingal at pawis na pawis. Ang jeep ay puno ng mga pasaherong tahimik lamang, nakayuko, walang kumikibo. Umupo siya sa pinakadulo, umaasang ligtas na siya. Ngunit napansin niya, walang anino ang mga pasahero. Unti-unti niyang namalayan na lahat ng pasahero ay nakaputi, nakalugay ang buhok, at hindi nakikita ang mukha. Lahat sila ay sabay-sabay na tumingin sa kanya, dahan-dahan, sabay ang isang tanong, "Handa ka na ba?" Nanlamig ang kanyang buong katawan. Muling lumingon si Arnel sa unahan ng jeep, ngunit leking gulat niya nang makitang ang nagmamaneho ay ang babaeng kanina na sumusunod sa kanya. Nakangiti ito habang humahampas ang hangin sa madilim na kalsada. "Hindi ka na makakauwi," sabi nito, habang bumibilis ang takbo ng jeep papunta sa walang hangganang dilim. Hinawakan ni Arnel ang gilid ng jeep, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit ramdam niya ang malakas na puwersa na para bang hinihigop siya ng dilim sa unahan na kalsada. Ang mga pasahero ay nagsimulang magsalita ng sabay-sabay, mga boses na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. "Hindi ka na makakabalik," paulit-ulit nilang sinasabi. Ang kanilang mga kamay ay sabay-sabay na umobot, at kahit hindi nakikita ang kanilang mga mukha, ramdam ni Arnel ang lamig ng kanilang presensya. Ara silang usok na dumidikit sa kanyang balet, nakakasakal, nakakapaso sa lamig. Nagsisigaw siya, Hindi pa tapos ang buhay ko." Ngunit walang nakarinig. Ang kanyang sigaw ay nalunod sa ugong ng makina ng jeep. Ang babae sa harapan ay tumawa, mabagal, mahaba, parang basag na kampana. Bigla niyang naisip ang kanyang pamilya, ang kanyang nanay na naghihintay sa bahay, ang kanyang mga kaibigan sa paaralan. Hindi siya maaaring mawala ng ganito. Nagpumiglas siya, pinilit na lumapit sa pintuan ng jeep, ngunit parang ito ay silyadong bakal. Habang sinisikap niya makatakas, napansin niya na ang labas ng jeep ay hindi na ordinaryong kalsada. Ang paligid ay puro itim na ulap, may mga matang nakasilip sa dilim, nakatitig, naghihintay. Sa bawat pag-ikot ng gulong, mas lumalayo siya sa totoong mundo. Isang pasahero ang biglang lumapit sa kanya, halos dumikit ang mukha sa kanya. Walang bibig ang nilalang na ito, ngunit mula sa dibdib ay lumabas ang isang boses. "Kung nais mong mabuhay, kailangan mong pumili, isa ang kapalit." Nanginig si Arnel. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. Ngunit walang sagot, tanging titig lang ng mga mata na parang humuhukay ng kanyang kaluluwa. Lumingon siya sa babae na nagmamaneho, at nakita niyang nakangisi ito, hawak ang isang manikang duguan. "Piliin mo," wika ng babae, "kaluluwa mo o kaluluwa ng iba." Biglang sumikip ang dibdib ni Arnel, halos hindi makahinga. Ang mga kamay ng mga pasahero ay muling umabot sa kanya, sabay-sabay na sumisigaw, "Isa! Isa! Isa!" Nagpumigla si Arnel at buong lakas niyang itinulak ang pintuan ng jeep. Sa hindi may paliwanag na paraan, bumigay ang kandado at siya ay nahulog palabas. Nahulog siya sa isang madilim na bangin. Gumuhit ang putik sa kanyang katawan. Pagmulat ng kanyang mga meta, nasa gilid na siya ng kalsada. Wala ang jeep, wala rin ang mga pasahero. Tanging tahimik na hangin at malamig na hamog ang nakapaligid. Ngunit sa kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak ang manika. Ang perehong manika na hawak ng babae. Napaluhod siya, humihingal, nanginginig. Ang manika ay may basang buhok at malamig na balet na parang tunay na tao. Nang hawakan niya ito ng mahigpit, bigla itong tumilat. Maliit ngunit matalim na mga mata ang tumitig sa kanya. Sumigaw siya at ibinato ito sa gitna ng kalsada. Ngunit imbes na bumagsak, ang manika ay tumayo ng mag-isa, dahan-dahang lumapit pabalik sa kanya. Ang bawat yapak nito ay nag-iiwan na marka ng dugo sa lupa. Tumakbo si Arnel, kahit sugatan, kahit halos mawala ng lakas. Ngunit saan man siya lumiko, pabalik siya ng pabalik sa parehong lugar. At sa bawat pagbalik niya, naroon muli ang manika, naghihintay, nakangiti na malamig. Sa huli, bumagsak siya sa kalsada, wala ng lakas para tumakbo. Ang hangin ay bumigit, at ang tinig ng babae ay muling lumitaw sa kanyang pandinig. "Sabi ko sa iyo, hindi ka na makakauwi." Nang tuluyan ng pumikit ang kanyang mga mata, ang buong kalsada ay nilamon ng dilim. Sa umaga,
May nakakita sa kanyang bisikleta sa gilid ng daan. Ngunit si Arnel ay hindi na natagpuan kailanman. Tanging ang isang lumang manika, nakaupo sa waiting ang naiwan, nakangiti, nakatingin sa sinumang dumaraan.